What's up mga kalingap? Good morning sa ating lahat. Yan po, nandito naman tayo sa barangay na ito. Mamaya po mga kalingap, itanong po natin kung ano yung barangay nating pinuntahan ngayon. Ngayon pong araw ng Lunes mga kalingap, meron tayong babalikan dito. Kasi nung pumunta tayo dito sa lugar na ito, ay wala yung ating pupuntahan at meron siyang sadyang pinuntahan, kung kaya ngayong araw na po mga kalingap yung ating pagbabalik. Kung kaya mga kalingap, mga kaibigan, tara, samahan niyo lang kami. Hello Nay, magandang umaga po. Magandang umaga din. Sinong kasama mo dito Nay? Mga anak ko. Ay, mga anak mo. Opo. Doon ka Nay kasi yung ilaw. Ilan yung anak mo Nay? 6. Si Mr. naman? Wala na, patay na, matagal na. Walang yun, natulog lang, hindi na gumising. Ilang taon na Nay na nung manaw si tatay? Siyam na taon na. Ah, matagal-tagal na rin. Buntis ako, yan na, bunso ko. Sino yung bunso mo? Yan na, nag-cellphone. Ay, yung nagsisilpon. Ito yung mga anak mo? Hindi po, mga kapitbahay, nakipaglaro lang yan. Alin yung anak mo dyan? Siguro nasa labas, ay kisa eh. Meron ka pang anak na babae. Ilan sila? Bali 3 babae. Kabiguan. Ako nga pala si Kalingap Jose. Sa Team Kalingap ako. Baka Sana marang matulungan kami. Baka gusto mong may tanong kung bakit nandito ako. Ang aming sadya dito Nay, yung nga, mayroong nag-repair sa atin dito. Si Kuya Winsislaw. Laging pumupunta dito, bumibili ng saging. Yan ang produkto ko, pangbili namin ng bigas. Oo. Saging. Asan yung mga anak mo Nay? Wala, andyan siguro. Nay? Ano yung pamumuhay mo dito? Nagtanim ng kamote. Kamote. Kung minsan, nagmagawa ako ng panig, yan na sombrero, tapos yun ang tawag, hindi ko nga kung anong tawag sa Tagalog yan. Ito, yung ganito. Oo. Gusto ko man sana magtrabaho, kaso yan anak, orang kasama, orang mag-aalaga. Alin? Yan at PW. Ito? Anong pangalan mo, Toy? John Peter. Ha? John Peter. John Peter. Ilang taon na si John Peter? 15. 15. Mga 16 na. Sa polio na nung pinanganak? Hindi, or ano lang? Hindi. Nung lumaki na siya, ganyan na siya. Oo. Natumba. Ilang taon siya na nagkakaganyan? 6 years old na. 6 years old. Nasa grade 1 na. Mm-hmm. Dati pumapasok yan, ngayon hindi na. Elementary pa daw, matanda na. Sabi na yung teacher nila. Mm-hmm. Ipaglaro. Hindi siya magkatayo? Hindi. Ganyan lang siya lagi, naka-ano na siya. Laging ganyan. Oo. Sana. Ay, grade 4 nung nahinto. Nahinto. Mm-hmm. Sana ngayong pasukan, grade 6 na siya. Kaso ayaw na yung
Ayaw niya nang pumasok. Ayaw na. Naiya na siya. Eh, bakit naman mahiya? Eh, alam naman nila na may kapansanan. Pag minsan, nagka-uwi sa school. Oo. Kaya naiya Binubuli siya. doon sa school. Laging nakatingin ang mga kaklase. Nahiya na siya. Bubuling ng mga bata eh, Laging nakatingin. lagi nakatingin sa kanya. Nahiya na siya. Kaya ayaw niya nang pumasok. Ayaw na niya. Pero sa pagsulat, marunong siya magsulat. Ah, marunong naman. Pati sa pagbabasa, marunong naman siya Hindi pa masyado. Oo. Pero marunong naman sa Marunong na siya magpindot-pindot ng cellphone. Oo, marunong na siya. Kaya ang problema ko, di ako makapagtrabaho siya. Ang bahay ko siya, wala na. Sabi ko, titira tayo sa todo. Wala na tayong bahay. Ayan ang mga anak ko sa kusina. May mga payong-payong panilagay. Pag umuulan, tumutulo. Hindi kami makatulog. May payong dito, may plastic doon. Lalo sa loob. Lahat plastic. Ayan ang mga anak ko, nakatago. Sa kusina. Ilang taon ka na? 13. Ikaw, ito yung panganay? Hindi, wala dito ng pangalan. Ay, wala. Tapos ito, si Kuya, ilang taon na si Kuya? Anong niluluto ninyo? Kanin yan? Anong pangalan ni ate? Casey. May kapangalan ka pa sa grupo ng ng Team Kalingap. Casey. Ng school supply. Dapat sila mag-aral, dalawa. Yan, mayroon akong grade 12. Oo. Tapos, may mag-grade 8 na. Yan, mag-grade 4. Yan o, balik. Di bali ilan silang nag-aaral na eh? Apat. Ilan yung anak mo pala? 6 yan lahat. Yung 6. isa, nagtrabaho na sa Maynila. Wala kaming sa araw-araw. Ano yun? Pinakapanganay? Opo, panganay. Oo. Trabaho na. Tapos sabi niya, mag-aaral siya. Uuwi, walang kanin. Ano yun, Nay? Sabi niya, uuwi siya, walang kanin. Kaya mabuti, magtrabaho na daw siya. Nung nandito siya nagtatrabaho, pag umuwi siya, walang makakain. Tapos walang panggasto sa araw-araw sa pag-school, mga project, ganyan. Grade 9 na natapos niya. Yung nagtatrabaho? Opo. Hindi niya na pinagpatuloy yung pag-aaral, Opo, yung kapatid na lang daw niyang paaralan. Anong trabaho naman doon? Construction. Ay, lalaki yun. Lalaki. Yung sunod, babae. Andun sa kabiguan, sa kapatid niya. Sabi ng kapatid niya, dito ka muna para ibibili kita ng gamit. Wala akong pangbiling gamit. Hindi ibig sabihin ang sumusuporta sa inyo na lang yung yung pinakapanganay yon. Yung nagtatrabaho. Lalaki. Ilang taon na yun yung panganay mo? Baga 20 na. 20. Di nung lumisan si tatay, ilang taon sila? 11. Yung nagtatrabaho ngayon? 11. Oo. Mga maliliit pa sila. Sawa ng Diyos. Lumaki naman sila. No. Matagal na palang na lumisan si tatay. 9 na taon na nakalipas. Tapos ang trabaho niyo na lang? Yung gumagawa ako pang minsan yung handicraft, yung bago. Yung handicraft. Ngayon wala akong materialis. No. Bukod sa sa pag-handicraft, siyempre hindi naman yan. Yung sa 4 piece. Araw-araw. 4 piece. 4 piece. Ilan sila sa 4 piece ang Isa. Isa lang. Yung grade 12 ko.
Pag natapos na to, wala na. Hindi naman ano yung nakapasok. Ay, yung mga ito, Hindi. sila nakapasok. Hindi. Bakit hindi sila naipasok? Malay ko sa kanila. Hindi ko alam kung bakit hindi sila nakapasok. Di ba ang dapat ano sila, dapat ay 4 ang ipasok or 3? Tatlo. Oo. Dati 3. Yung monitoring ko, ayan, na PWD. Mm. Isa ngayon, hindi naman siya pumapasok. Kaya, naalis na siya. Kaya isa na lang. Tayo yung panganay ko, nagtatrabaho na. Kaya, yun lang. Tama, ikaw na lang gumawa ang gulay. Ayan na mahirap sa akin. Wala akong kapatid, wala na akong magulang. Anak na lang. Wala kang mga kapatid dito? Wala. So, mag-isa lang akong anak. Wala akong kapatid. Kaya panganay ako at bunso. Taga saan ka dati, ate? Dito na? Taga dito. Mga magulang ko taga dito. Oo. Kaya yun ang mahirap sa akin. Walang malalapitan. Pag minsan pumapasok, kakain kami tanghali, apo na. Minsan wala kami. Pumapasok sila, wasin daw. Yung ano na, yung anak mo na nagpapadala sa inyo, updated naman sila yung updated naman sila nagbibigay. Hindi pa ako minsan kasi walang trabaho daw. Ngayon, napasok pa lang kahapon. Kapag maulan daw, wala silang trabaho. Sabi ko, wala akong papadala sa iyo kasi wala akong trabaho. Pupunta ako doon sa isang anak ko, iingi ako ng bigas. Tulad ka po, pumunta ako ng bigas. Isda, pag-ulam namin. Yan ang ginagawa ko. Hirap din ang dito. Yung buhay na ganitong wala nang asawa. Tapos mayroong 6 na anak. Sabi ko, bakit ganito? Ano ba kasalanan ko? Bakit ganyan? Sabi ko sa aking sarili. Mahirap. Talaga. Baka sinubukan lang kayo ng Panginoon. Baka yung pagsubok na yun ay kung kayanin. Sige sana. Trabaho sa araw-araw. Tanim lang ang trabaho. Wala bang ano dito na? Wala bang palayan? Mayroon doon. Malayo. Malayo din. Yan doon sa Tondon. Sa Tondon. Hanggang sa baba. Tundo? Tondon. Ay, Tundol. Tondon. Yung barangay Tundol. Mayroon pa dyan sa baba? Mayroon. Doon nga kami pumunta sa Kabiguan. Naglalakad kami sa kanina magpala. Malayo. Hindi man makasakit. Walang pang kamasahe. Anong barangay pala ito, Nay? Dito ito. Gugon. Ay, Gugon. Barangay Gugon. Doon Sursugon. Di saan pa yung yung Gugon. Tapos sumunod dito. Sunod sa ang tawag nila sa crossing. Paano yun, Nay? Kung halimbawa yung anong pangalan yun? Yung 13 years old? O kung halimbawa yung papasok na sa school, tapos walang mga gamit, walang notebook. Sabi ko, recycle nila. Tapos magpo-purpose naman ako. Naman pangbili ko ng gamit. Minsan nga, hindi sila walang pang project. Mababa ang grade din nila. No. Pag hindi sa mga project. Di paano yan? Hindi sila makakapasok pag mababa ang grade. Pumapasok sila. Pumapasok naman. Pumapasok sila. Sabi nila, magbabawi sila. Taas naman ang grade nila. Mga line up. Magmula na yun nung pumanaw si tatay, hindi mo naisipan na maghanap ng iba. Siyempre isipin mo yung mga anak mo.
Kasi marami, wala kang katuwang. Oo. Hindi mo naisipan? Mahirap na. Oo, bakit mahirap? Oh, mayroon akong anak na babae. Baka ano pang gawin noon. Pag ako wala, maalis. Marami ako nakikita ng ganyan. Yun, karamihan sa mga ganyan. Kapag yung lalaki na mapagsamantala, magtrabaho si nanay sa ibang lugar, tapos iwan yung mga anak, lalo kung may anak siyang babae, baka mamaya karamihan doon na nangyayari. Konti lang Konti lang yung mga nangyayaring na maganda. Napanood Mas marami ang hindi maganda. Napanood ka sa TV. Apo. Kawawa ang mga anak ko. Kaya nga. Sabi ko lang ko sila. Kaya hinayaan mo na lang na di bali hindi ka na makapag-asawa ng Sakit sa ulo lang. Hindi ko alam kung ano. Okay lang sana kung talagang yung mga anak mo ay puro lalaki, mayroon ka pang anak na babae ay. Mayroon dalawa. Yung panganay ko, 18 years old na, yung grade 12. Sabi, hindi na siya daw magka-college kasi wala naman ako pang enroll. Asan nga yun? Doon sa kapatid niya. Saan yun banda? Sa Kabigwa, malayo. Ay, malayo. Pilar na Ang nasakupan, yung pilar. Pilar na. Pinalakad namin yun. Dalawang oras kami mula dito. Nilalakad nyo? Nilakad? Dalawang oras? Oo. Malis kami kapon 6. Tapos dumating kami mga 8 na malayo. Oo. Naman. Kahapon. Kaya pala kahapon nung pumunta kami dito, wala kayo. Wala. Yun ang pinunta ninyo. Oo. Ito ang pinunta. Yan ang ginagawa. Andito kami kahapon. Sabi nung anak ko, mayroong pumunta dito. Hold upper. Hindi naman daw. Wala ditong hold upper sa akin. Maliban yung natibing, bigay sa akin lang. Ang mga gamit, bigay lang yan sa akin. No. Hindi wala akong pangbigay yan. Yan. Wala ka na dito na ibig sabihin yung itong luto na ito na pinagkari ka ng bahay sa inyo po ito? Sa amin po, sa tatay ko. No. Taniman lang. Bukod dito sa pinagtayuan ng bahay, wala nang luto na may bahagi sa iyo. Mayroon doon, taniman ng saging. Pinagtanaman. Pinataniman ko saging, kamote. Oo. Yan lang, wala naman. Mayroon mang kaunting yun. Wala na. Napag-win na. Sandaan lang. At least kahit na pa paano, mayroong kinikita. Mayroon. Yan lang. Kahit na kukunti, at least mayroong pangbili ng bigas. Pag-project ng mga bata niya na Sa mga project sa pag-aaral. Kulang pa. Ito po So mga kalingap, yun po yung bahay nila ate. So ayan. Pero masisipag yung mga anak ni ate. Ayan po yung bubong po nila. So, mga kalingap, ito po yung pinuntahan po namin kahapon. Tapos hindi po namin naabutan si ate kasi po umalis siya. Ayan, umalis po si ate tapos pumunta po ng Kabiguan. So ayan po yung bahay nila ate. Tapos po yung mga kalingap, ayan po yung anak niya na nagsiselfone. So, hi ate. Anong grade? Dito tayo ate. Ilang taon ka na ate? 13 years old. So, anong grade ka na? Anong grade ka na ate? Mag-8 na po ngayon pasukan. Grade 8.
So, ano yung ano mo ate? Kasi 'di ba nakwento ni mama mo na na nag-aano pa nga kayo kasi nga wala pa kayong pambili ng school supplies. So, sabi ng mama mo magre-recycle. So, talaga, yung mga ibang bata is ganun talaga yung ginagawa. Pero proud ako sa'yo kasi ganun yung ginagawa mo din. So, tinutulungan mo din si mama mo para kumbaga makagaan sa panggastos, di ba? So, continue ka lang ate ng pag-aaral. Push mo yung pag-aaral mo. Kasi yan lang yung mapapamana ni mama mo sa'yo. Then, syempre, magiging si mama mo na magpaaral kasi nga inaano mo yung sarili mo na makatapos ka. Ang ganda ni ate. Hindi nga. Ayun po mga kalingap. Ang ganda po ng bata na to. Makikita nyo po, ang ganda niya. Katulad po nung ibang bata po na namin na scout po namin. So hindi ko akalain na kasi kahapon ikaw ba yung nandito natin? So hindi ko masyado nakita yung mukha mo kasi nandun ako sa labas. So yun malapitan is maganda pala si ate. So ate, gusto mo pang mag-college? Gusto mo mag-college? Malapit lang naman ang DCC dito Medyo malayo. Hindi, okay lang yan. Basta pag gusto mo talagang mag-aral, push mo yan, te. Push mo yan. Kasi hindi naman yan para kay mama mo, para yun sa'yo. Siyempre, pag nakatapos ka, di matutulungan mo si mama mo. Kasi, hindi naman sa lahat ng oras yan, di ba? Ganito. Tsaka, katulad nga ng inaano ni mama mo na gusto ka rin makatapos. Kumbaga, nagkakaroon ng minumotivate ka ng mama mo na makatapos ka. Then, minumotivate ka ni mama mo kung ano yung gusto mo sa buhay. So, yun, Sino man ang mabubuting kalooban. Sana matulungan man kami, lalo sa bahay namin, yung anak ko para makapag-school sila. Pangailangan, mabigyan man kami, kahit counting tulong man lang, sa bahay. Hindi ako makapagtrabaho kasi may anak akong nalagaan. Opo. Gusto ko man magtrabaho kaso paano yun? Ito lang. Kaya sana, kung sino man ang mabubuting kalooban, matulungan man kami sa daan pang sa araw-araw. Ang wheelchair. Yan po, mga kalingap, yan po yung wheelchair ng ng anak niya na may kapansanan. Pero ang tawag dito, gusto pa rin niya mag-aral kasi nga gusto niyang matuto kasi gusto niya maging normal yung po siya. Ngayon pong pasukan, kakausapin po namin yung kapitan na kung pwede ng ALS dito para makapag-aral po siya. Makapag-aral po siya ulit. Kasi gustong-gusto niyo po mag-aral eh. Kaya mga kalingap, tulungan po natin sila ha. Ayan po, Nay. Maraming salamat po, Nay, ha, sa pagbigay ng oras para ma-interview ka namin. So, syempre po, may nag-repair po sa amin na taga dito din na po sa amin na may isang tao na qualify na pwedeng matulungan namin, pwedeng matulungan ng Team Kalingap. So, kayo po yung ni-repair niya po. So, ayan po. Nanay, na po kami, alis na po muna kami. Tapos, tawag dito? Balik na lang po kami sa ibang araw. Para in case po na makadala po kami ng bigas. Okay po, Nay. Salamat po, Nay. Ano po pangalan mo, Nani? Teresa. Teresa. Si ate. Ano pangalan mo, ate?
Ha? Casey. Casey. Wala Ah. wala yan middle name. Manapilido niya. Hakin ng dalaga. Pero sa napilido niya. Ah, bakit, Nay? Wala. Hindi man kami kasama. Asawa ko. Pwede naman yun, Nay. Hindi naman. Let registration kasi Pwede naman yun. sabi sa munisipyo, hindi naman daw. May ganun? Kaya napilido sa mga anak. Pwede yun. Magpapagawa ka lang ng affidavit. Tatlo. Ang napilido sa akin. Pertes ang napilido ko ng dalaga. Okay po, Nay. Alis na po muna kami, ha. Next, po, babalik po kami. Magdadala kami ng konting ayuda. Konting ayuda po para sa inyo. Salamat po. Sige po, Nay. Alis na po kami, Nay. Natin makakalingap yung kwarto nila, ate. So, para makita natin. Ay, oo nga. Yan ang bahay namin ng gulong-gulo. Walang, Okay lang po. yan ang ano namin. So, yan po makakalingap yung bahay nila, ate. Ayan. Makikita nyo naman po. Plastic. Plastic. Tsaka sako. Yan. Kahit ni man lang may anahaw. Opo. So, yun po makakalingap yung bahay nila, nanay, oh. Ayan. Tapos yung dito sa gilid, puro, sako. Sako na may plastic. Ayun po yung, plastic. Yung bahay namin. Tsaka yung sako, ito. So, Ang yan. gulo sa nganan ko. Wala akong kasama. Tapos, itong bahay namin, walang dingding, wala akong gumawa. Ako ang gumawa ng... Grabe naman. Lahat ako. Kaya, siguro, 9 years old na siya, hindi lumalaki. Yan Tapos, kahit mga kapatid ng asawa mo, wala? wala. Ako lang. Ganun? Ang gumawa ng dingding. Yan, tingnan mo ang dingding. Hindi maganda kasi hindi ako marunong masyado. Para gusto ko malagyan ng dingding, ako ang gumawa. Mahirap na pagulang dingding sa gabi. Oo nga. Totoo naman talaga yung mahirap yung bahay na walang dingding. Nakatakot. Siyempre, wala kaming kasama. Kami lang. Yes, Wala true. kaming, paggabi. Hindi ako nakatulog. Kahit man lang yung mga kapatid ng asawa mo na abutan kayo ng wala. Kahit isang ng pangailangan? Kahit isang butil na bigas, wala. Grabe, Bigay sa bakit amin. ganun? Tapos ang ginagawa ko sa araw-araw, gumagawa akong bagyong nag-iikot na sabi. Opo. Tapos gawa akong sombrero, gawa ako ng banig. Nakabinta ko yan sa araw-araw, nakaraos naman. Pero mahirap talaga. Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May Kalingap Jose, kayong kaibigan at palagi niyong nasasandalan. Minsan di nagdalawang isip na tumulong. Kung kinakailangan nandyan siya at hindi umuurong. Basta para sa inyo kahit maputik ang daan, hindi niya alintana para lang makapaglaan at makapagpasaya